Balikan po natin ang balita tungkol sa papainit pang panahon. Kanina nga di ba? Oo, sabi Tama mo, ba, Tony Aquino? aabot ng 44. 44 degrees Celsius ngayong ang heat araw na to. index. Oo. Ito nga, nasa linya po natin via Viber Audio. Ito po, si Annaliza Solis, OIC Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa. Hello, Ma'am Ana. Welcome po muli sa programa. Salamat ho sa pagbangon ng maaga. Yes, good morning po, Mr. Tony and Sir Emil. Good morning po sa lahat ng nanonood nakikinig ng DCWB. Tama po, no? Aabot ng 44 degrees Celsius ang mararamdamang init ngayong araw na to. Saksakan ng init, ma'am. Yes, ngayon po may mga areas po na sa atin dyan sa mga parte ng Ilocos Norte, sa may Pangasinan, dyan din po sa may parte ng Isabela, Cagayan. Diyan po sa may Occidental Mindoro, Kamsur, sa may parte po ng Visayas, sa may Capiz at Iloilo, including Samar, Zamboanga del Sur, at yan po sa may parte ng Maguindanao po, sa may Mindanao area. So yan po yung mga areas na posibleng makaranas po ng 42 to 44, yung tinatawag na mataas na discomfort level po natin. Ma'am, hanggang kailan po itong ganitong katindi na init na mararamdaman natin? Tayo ho'y nasa huling linggo na ng Abril, Tony Aquino. Hanggang kailan ho ba ito, Ma'am Ana? Yan ho ang tanong eh. Ito pong matataas nating discomfort level o heat index maaari pa pong magtagal at till Mayo. Nakikita po natin na medyo makakapagtala pa rin po tayo ng matataas na maximum daytime temperature at kasunod na rin po itong mga tinatawag nating matataas na alinsangan. Kaya po yung discomfort level natin or heat index maaaring mataas pa rin po. Grabe, ano kaya yun? No? Hanggang, Miss Ana, ano ho yun? Ano? Oo, hanggang end po of May? O hanggang unang linggo ng Hunyo? Historically po, usually at least yung first half of May po, yung up to May 15 or May 17, mga ganyan. At nakakaranas na rin po tayo ng mga local thunderstorm activities po by that time. So ibig sabihin medyo bumababa na yung alinsangan natin at medyo nag-uulan na rin sa dakong hapon. So usually po until first half of May. But nandun pa rin po, yung naiinit pa rin po at times na kahit po merong after local thunderstorm activities, so nandun pa rin po yung alinsangan. Emil, kasi ma'am, konting paliwanag lang din po ang gusto naming makuha from you. Pero naalala ko kasi many summers ago, di ba? Oo, Emil, pagka tayo ay nag-outing, ganyan, lumalabas pagka ganitong panahon, sa beach, pagka tanghaling tapat, hindi naman ganun katindi yung heat index o yung tama ng araw sa balat natin. Lalo pero, sa muka. Oo, pero itong mga in recent years, talagang at halos patindi ng patindi every year, ano? Ano po ang explanation dito, ma'am? Well, sa ngayon po nakikita po natin unang-una ay nung mga recent na mga taon ay hindi pa po tayo nagpipigay ng prediction for heat index or discomfort level natin. So yung maximum daytime temperature lang po ay binibigay natin. So sa ngayon meron na po tayong mga ganyan na human index na ibinibigay at nakikita nga rin po natin na medyo maiinit at tumataas kasabay na rin po ng pagtaas ng temperatura. So usually po ito talaga po yung parte ng global warming natin na talagang may increasing trend ng ating global temperature kasama na rin po yung local temperature. And Miss Tony, usually po kasi yung naiitala nating mga maiinit na temperatura ay nangyayari during El Nino events. So yan po yung ating nakikita na kaya mainit ngayon dahil meron din po tayong ongoing El Nino na nakakaapekto sa atin. Meron akong nabasa kagabi habang nagre-review at gumagawa ng tanong, Miss Tony. Meron silang ginagamit na termino yung extreme danger heat level. Miss Ana, hanggang ilan ho ito? At yung binabanggit na 42 hanggang 44 ngayong araw, hanggang yung yung pinakamalalahong init na mararamdaman natin hanggang sa unang linggo ng Mayo? Hopefully, hindi naman po dahil ang sinasabi po natin ay around 50%. So 50% na chance, 50% din na may uncertain tayo na sakaling makaranas po tayo. But there is still possibility yung pong extreme danger na 51 degrees pataas po yung tinatawag nating human discomfort level o heat index na maaari pong makaranas tayo at least kung kapag lalong-lalo na po kung may continuous exposure
premature tayo sa init ng araw. So heat stroke is very imminent po or likely, lalong-lalo na po yung continuous na paggawa natin or naandun tayo sa ilalim ng init ng araw. Opo. Miss Ana, kumpara last year, same period po. Ano ho? Ganito rin ho ba sitwasyon o mas malala ho ngayon? Pagdating lang ho sa init. Kung ikukumpara po natin last year, medyo mas mainit po ngayon, Sir Emil, dahil yung pong 40 degrees na in terms of maximum temperature, hindi po natin naitalayan last year ng at least 40 degrees, hindi po tayo nakarating. At yung pong mga heat index natin, so yan din po nakaka-range din between 33 to 41 or 42 to 51, and at times meron din possible po na nakaka-51 tayo. But asahan po natin yung kapag po nakakaranas tayo ng sinabi ng Pag-asa na merong heat index na 53 pataas. So Sir Emil, yun po ay usually ay papaulan na po kasi tumataas din po yung ating relative humidity at tumataas ang ating alinsangan. Kapag paparating na po yung tinatawag na mga short duration rainfall or yung mga local thunderstorm activities na asahan nyo po afternoon medyo napakainit, sumisingaw yung ating lupa. So yun po yung discomfort din natin na kapag 53 ay maaaring paulan na rin po yun. Grabe, no? Oh, ang tanong, Miss Tony, kung ganito, pagdating sa init ng panahon ganito na kagrabe, pagpasok ho ng tag-ulan, aasahan din ho natin na ganun din ho kagrabe kumpara ho ng mga nakalilipas sa taon. Opo. Well, sa ngayon po ay meron po tayong minomonitor na possible po na development ng La Nina. Ang possible naman po nitong epekto kung sakaling ito ay matuloy ay during the last quarter of 2024 na medyo may mataas na posibilidad na maarami tayong ulan kung sakaling darating po itong La Nina. So yung ating init ay posibleng maibsan. But recently po, last year, even yung month po ng July, medyo matataas din po yung ating alinsangan during that time. Okay, so sige po, maraming salamat po at patuloy po kaming hihingi ng mga updates sa inyo. Araw-araw ho natin ginagawa yan, di ba? Ang linaw magpaliwanag din, ma'am, no? Oo, yung komplikadong mga termino, madali nyo hong naipapaliwanag sa amit na unawaan. Thank you. Thank you so much po. Have a blessed weekend. Have a blessed weekend. Si Miss Ana Liza Solis, ang OIC ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa.